ako'y nagulat ako'y kanina sinabihan ko sa Aurora Speaker. Sabi ko, bakit ko? Bakit? Sabi niya, ikaw ang malapit eh. So yun ang dahilan, ako ang malapit. Kung ako pala yung malayo, ako hindi ko na. Tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos, Psalm chapter 52, ang ating pag-aaralan ng aming hapon. Wala yung ating church computer? Wala. Okay. Ito po tayo sa Psalm chapter 52, ating pong babasahin, pag-aaralan. Hindi ko na po kayo tumayo. O, pupungan yung mga Biblia dito sa Psalm chapter 52. Psalm chapter 52. Okay? Psalm chapter 52. Nakita niyo po sa email. Okay, basahin po natin ang Psalm 52 verse 1. Verse 1 lang po, and then later, explain natin yung mga susunod na verses. Po, Psalm chapter 52, nakita niyo po, basahin natin sa Tagalog. Ready? Read. Bakit ka nagkakapok sa kasamaan o makapangyarihan ka? Ang kagandahan loob ng Diyos ay pagdating. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay na iyong pinahihirap sa bawat isa sa amin, sa maghapon, sa kalakasan, sa iyong pagtubay, sa gabay. Wala kami po Diyos masasabing amin, lahat ay pawang sa iyong lahat. Ang kaligtasan, ang ilang nilaga, ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang iyong banal na dugo, ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na sa amin ang nahihirapan, sa bawat tao na nakilala at nagsisi at kilala si Kristong Panginoon at nagpapagkas ng buhay. Salamat po sa iyong banal na salita, aming pong nababasa, napapag-aralan at narinig. Patuloy na wala po ng Diyos na may pahayag na may kapangyarihan, lalo na nalalapit na ang panahon. Tulungan po ang mga anak na lalo po magsikap na matuto at tumalim sa iyong mga salita upang kami ay hindi madaya sa kibutan at hindi magulumihanan at mga pusong isip pagkos ang iyong salita siya magiging kaaliwan ng aming pong mga buhay. Salamat po sa gabi ito, sa ating pag-aaral. Manguna ka sa bawat isa at patuloy na bayanan ko ng Espiritu at Diyos sa aming palagitan. Ang lagi ang dalangin sa pangalan ng aming kapatid sa Jesus. Amen. Okay. So tayo ay mag-aaral. Ang ating mag-aaralan ay dito sa Psalm chapter 52 at ang ating tema ngayong gabi ay pinamagatang dalawang magkaibang buhay. Yan po ang titulo ng ating pong examine ngayong hapon, dalawang magkaibang buhay. Okay? So, bear with me. If you have your ball pen, sige lang po ha. Bago po tayo. Nung nakarang linggo, kami po ay nag-service po sa may pulot. Kami po ay mayroong 8 bisita. 8 po bisita na dumating. At biyala po Panginoon. Kami po offering nung nakarang Sunday ay umabot po ng 2,600. Opo, at natututo na ang mga tao magbigay. Kaya po nakabili na kami ng upuan at bibili po ulit ng upuan. Sa Sunday, nakakatawa na kanya-kanyang dala po sila ng bisita. Sa darating na Sunday, first Sunday ng October, ay magkakaroon po kami ng Thanksgiving fellowship. Pagkatapos po ng service, ay doon na po kami lahat mananangalian. Meron po kami konting kalaro, memory verse, per family, laban na. Ang pamilya may pinakamaraming memory verse ay may first, second, at saka third place. So, nakulit pa kami ng mga ipamimigay, mga premyo. Katuwaan lang po. Katuwaan. At sabi ko doon sa mga tumalo na 8 bisita, sana sa linggo ay dumating ulit kayo at magdala pa kayo ng ibang bisita. So, nag-expect ako na yung 8 baka maging 16 ano po, sa biyaya ng Panginoon. Tuloy lang po, pasigla ang kawain, Webes, prayer meeting, yun ang kakaibang prayer meeting namin sa kasaysayan ng gawain sa may pulot. First time namin nag-prayer meeting, na punong-puno ng tao yung simbahan. At nag-special namin si Kuya Edith. At sabi ko, naparinig ko nila si Kuya Edith kumanta, sabi ko nakita na, yan ang eldest first day na in Mount Catesa. Kaso kasama ko di mo sa bukas eh. Sabi ko sa susunod na sumasama
string ng gitara. Masaya, ang dami kong sumimba. Pagkatapos maganda yung special number, maganda yung awitan, maganda yung mensahe. Pagkatapos, natapos ang prayer, may nagluto si Lorraine ng ng masarap special na lugaw. So nabusog na ang katawan, at nabusog na yan, nabusog pa yung kaluluwa. Oh, so, ganun po kami tuwing Webes, tuwing prayer meeting, pagkatapos ang prayer meeting, kami po ay may konting salusado. Kasi gabi na, ay nakakabag naman ng aming puso, mag-uwi at silang mga tutog. Sabi ko, ay kumain kayo ito pagpagdating sa bahay, maraming kakain. So, minsan si Ate Bigman, naglalaan yun yung chicken mami, tama? Chicken mami, tapos bumili sila ng hambur. Ano lang po, katuwaan na para magigaya sila ng halupa na sa Panginoon ay lalong magtiwala po. So, sabi ko ng Webes, nakakatawa kasi ang dami, puno yung simbahan, ng Webes, tapos ng linggo, puno din po. So, akala ng karaan, tapos ng service, nag-eventuhan kami, akala namin yung building sa may pulon, malaki na. Hindi pa pala. Hindi pa pala malaki yung building doon sa may pulon. At kung kailan naman yung nag-brown out ng linggo, saka naman maraming bisita. Hindi mo hindi mo iaalam, hindi mo mahamit yung gawa ng Diyos. Ano? So, sige lang, tuloy lang, tapos na yung kisame, at kami po yung iipon para naman sa po. So, pag-pray po ninyo, gawain sa may pulon. At si Brother Alex ay amin pong ini-encourage, palitan kami, pag ako nagturo ng Webes, sa susunod na Webes, siya naman, palitan. Sabi ko, kailangan kong matuto, kailangan kong mag-aral sa pag-aaral para ikaw ay lalo maging epektibong mamamaral. So, yun po ang pag-pray ninyo ang gawain sa may pulon. Okay, dalawang magkaibang buhay ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Hindi sa nagkukumpara tayo ng buhay natin sa may buhay, hindi yun. Kundi ang aral ng salita ng Diyos ay actually dalawang klase lang naman ang tao sa mundo, di ba? Ligtas at hindi ligtas. Diba? May dalawang klase ng Kristyano, ang masuluri at masuwali. May dalawang klase na nagbibigay. Ang nagbibigay ng tapat at ang nagbibigay ng hindi tapat. Nasa panig ng liwanag, nasa panig ng kadiliman, nasa panig ng kabutihan, nasa panig ng kasamaan, nasa panig ng Diyos, o nasa panig ng kaaway ng Diyos. Dalawang magkaibang buhay, at nakita ko ang dalawang magkaibang buhay sa mga katagang binasa sa verse 1. Ulitin natin, bakit ka naghahampo sa kasamaan o makapangyarihang tao ang kagandahang loob ng Diyos ay palagi. Ano ang pinutukoy dito sa Psalm 52 na dalawang magkaibang buhay? Una, ang buhay na mayroong kahambugan. Okay? Ang buhay na mayroong kahambugan. Pangalawa, ang buhay na mayroong kagandahang loob ng Diyos. Take it from me. You will surely love this message. Dalawang klase ng buhay. Ang buhay na may kahambugan at ang buhay na may kagandahang loob ng Diyos. So, ang isa-isahin at ating kong bigyan linaw, bigyan ng description, pagkakakilanlan ang dalawang magkaibang buhay. Number one, pansinin natin ang buhay na may kahambugan. Okay? So una, papansin natin ang verse 2. Sabi ng Biblia, ang dila mo'y umakangka ng totoong masama, gaya ng matalas na pag-akit na gumagawa may karayaan. Okay? O pandarayaan. Number one, ang buhay na may kahambugan ay mayroong mapagkathang dila. Mapagkathang dila. Mapagkathang yung gagawa-gawa. Yan. Gagawa-gawa. Sabi ng Biblia, ang dila mo'y umakangka ng totoong masama. Ganito po talaga taong hambog. Ang taong hambog, ang unang-una, kabantayan mo sa kanya yung kanyang dila. Opo, dila. Yan ang unang-unang makakalata ninyo sa isang taong hambog. Yung kanyang dila, siya'y okay? Siya'y pagkat ng kwento. Okay? Gumagawa ng mga kwento. Sabi ng Biblia, ang dila mo'y umakangka
masama, gaya ng matalas na pang-ahit. Tingnan mo, matalas na pang-ahit. Sa James chapter 4, naalala niyo kung sa dila? Sabi ng Bible, dila ay lason, ang dila ay parang kaya niyang sunugin, malaking apoy. Ganun po ang dila. Okay? So, ang buhay na may kahambugan, ang unang makikita natin, mayroong mapagkatang dila. Okay? At nasabi mo ng verse 4, Psalm 52, iniibig mo ang lahat ng mananakmal na salita o ikaw na mandarayang dila. Yeah. So, hindi lang mapagkata ang dila ng ambo, hindi lang mapagkata, kundi madaya. Yeah. Madaya ang dila ng ambo. Bakit madaya? Bakit mapagkata ang dila ng ambo? Kasi sabi ng Jeremiah 17 verse 9, ang pandaraya ng pag-aambo ng kanyang dila ay galing sa kanyang puso. Jeremiah chapter 17 verse 9. Anong sabi ng Biblia? Ang puso ay madaya. The heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? So ang buhay na may kahambugan ay buhay na may mapagkatang dila. Number 2, hindi lang mapagkatang dila, mapagmahal sa masama. Notice verse 3. Sabi ko ng verse 3, iniibig mo ang kasamaan na higit kaysa sa kabutihan at ang pagsisinungaling kaysa pagsasalita ng katwiran. Ito. So ang taong namumuhay sa isang buhay ng kahambugan ay mapagmahal sa masama. Iniibig ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Alam niyo naman ang kasamaan sa panahon natin ngayon ay kalala. Kaya kung tayo nasa panig ng katwiran, ay hindi natin tatayuan yung tama, ay lalong lalaganan ang kasamaan. Malinaw ang sabi ng James, hindi lang masama, hindi lang kasalanan ang gumawa ng masama, kundi ang sabi ng Bible sa Santiago, ang sino mang nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan. Nakita niyo? So hindi lang pagmanakot ang kasalanan, hindi lang ang pagpapamumura, pagtatanim ng sama ng loob, hindi lang ang paninira ng buhay na may buhay, ang pangungutang na hindi magbabayad, hindi lang yun ang masama. Kapag alam mo masama at ginagawa mo pa rin yung masama at hindi mo ginagawa yung mabuti, alam mo yung mabuti, hindi mo ginagawa mabuti, ito ay itutuloy na masama. So ang kahambugan ng buhay ay makikita natin yung pagiging mapagkata ng dila at mapagmahal sa masama. Taliwas sa sinasabi ng Romans chapter 12 verse 9. Anong sabi ng Romans chapter 12 verse 9? Ang pag-ibig ay maging walang pagpapatimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama at umanig kayo sa mabuti. Ibang-iba naman, no? So iba doon sa buhay ng may kahambugan. Ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay maging walang pagpapatimbabaw. So lumalabas, mga kapatid, yung pagiging paimbabaw ay related pa rin sa kahambugan. Okay? At ang lahat ng yan, ang katapat niyan ay pag-ibig na walang pagpapaimbabaw. Ang sabi ng Biblia, ang tayo niya, kapuotan ang masama, pero ang masama ang hambog, minamahal ang masama. Kita niyo pagkakaiba? Ang taong hambog, mamahalin ang masama. Pero sabi ng Romans 12:9, kapuotan ninyo ang masama at umanig kayo sa mabuti. So, ini-encourage tayo umanig. Kung meron tayong sasamahan, samahan natin yung mabuti, hindi masama. Yan ang panuntunan ng salita ng Diyos. So, ang kahambugan sa buhay ay mapagkatangila, mapagmahal sa masama, at itong sumunod. Verse 5, mauuwi sa wala. Tingnan nyo sabi ng verse 5, inulugbog ka rin gayon ng Diyos, magpakailanman, itataas ka niya, at ilalabas ka sa iyong tolda, at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. So pag binunod ang halaman mula sa paso,
So ano ibig sabihin? E di ang taong may kahambugan, mauuwi lang sa wala, ang lahat ng kanyang lahat sa wala. Okay? Mauuwi lamang sa wala. Kung inyong bibigyan ng kapatid, ang sabi ng Biblia, inulog ka rin, gayon ng Diyos magpakailanman. Magantay ka lang. Kaya huwag kayong maiinggit, sabi ni David, huwag kayong mainggit sa mga taong lumalaki ang kapangyarihan, bunga ng pandaraya. Huwag kayong mainggit. Kasi isang araw, yung mga tao darating din yung araw na sila ay magbabayad at sisingilin ng Diyos. Yung po katuwa. Kaya nga po ang pangalawang puntos ay lahat ay mauuwi sa wala. Yun ang nakakatalungkot kapag dumating sa yung pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, pagkatapos isang araw na umilang lahat sa wala. Diba? Ako minsan ay nagsisearch doon sa YouTube at tinignan yung pagkaranasan ng mga tao yung mga nanalo sa loto. Yung mga nanalo sa loto. At habang pinag-aaralan at binabasa at pinanonood yung mga kwento ng mga nanalo sa loto, nakakalungkot tayo mas marami sa kanila nanalo sa loto. Ang hindi naging masaya ang buhay. Marami sa kanila, mas higit na marami ang naging miserable. So kung sasabihin na nato ka ng 100 milyon, ano na sa 100 milyon? Ang unang agad na resulta, nagkaliwa-iwala yung asawa, pabayaan ng anak, tapos meron pang pinit na, nagbayad pa ng ransoms. Masalimuot Maigi pa yung walang milyon. Hani? Nung kumabayad na ng balaw, huwag naman yung laging balaw. Okay? Masakit ka sa... Mag-pray yung tatay ko na shockwave. Sa biyernes, sa shockwave ulit sa itong pagkakata. Kasi yung kanyang bato sa hindi malaki na. So yung dalawang shockwave niya, nadurog yung maliliit. Pag umiihi si tatay, sabi niya, ano yan? May dugo, tapos nararamdaman niya, parang may mga buwangin. So nadurog doon sa mga dalawang shockwave. Sa biyernes, isa shockwave ulit. Sabi ko, tatay, kaya naman ikaw ay tumanda sa kapanaman na masyadong naging dependent sa shock. Masyadong shock. Magkano bang bayad bawat shock? 12,000. Sus! E di nakadalawa na 24. Sa Friday, pangatlo, di 36 na. Nakakasya ang presyo. Sabi ko, sino pumastos niyan? Kaya yung kapatid ko si Edward. Sabi ni Edward, ako na mahal mong sumagot ng shock na yan. Sabi ko, okay lang kasi malaki ang pera mo, malaki ang sweldo ko. Nakakasya. Yung 36,000. Sa mga tao, walang 36,000, nakakasya. Tama? Brother, ikaw ay iswaswap. Magkano swap? 8,000. Sa mga maraming pera, yung 8,000, walang problema. Tama? Pero sa wala, yun ang walang 500, yung 8,000, wow, big deal yun. Diba? Buhay yun. Okay? So, ang sabi ng Biblia, inulog mo, karinggan yun ng Diyos, magpakailanman, itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda. Tingnan mo yan. Meron ka ng tolda ilalabas ka pa sa iyong tolda at bubunutin. Take that word. Bubunutin ng Diyos. Yun ang malungkot sa lahat. Ibig sabihin, talagang sa mundo, walang permanente. Naintindihan mo? Walang permanente naman mo. Kala niyo ba si Duterte, yung 6 na taon, ay for life? Hindi. After 6 years, si Duterte pababa na bilang presidente. Iba na naman ang presidente. Naintindihan niyo mga kapatid? So, isipin niyo lagi. Lagi niyo isipin. Ibis na kayong mga problema dahil kayo wala. Tandaan niyo, walang permanente sa mundo. Putin niyo yung kawalan. Kahirapan. Ilagay niyo sa puso niyo yung kawalan, kahirapan niyo ngayon, hindi permanente, panandalian na. Dahil hindi naman kayo laging wala Isang araw, magkakaroon din naman kayo. Okay? So, kung inyong titignan mga kapatid, ang taong namumuhay sa buhay ng may kahambugan, technically, ito yung taong lagi ang hinahanap na bagay na pang sarili. No? Gagawin niyang maghambog, gagawin niya na mandaya. Ang purpose lang para sa kanyang personal na kapakinabangan. Puro pakabili. No? Yun lang po ang taong namumuhay ng kahambugan. Ang gusto niya, laging puro sa kanya. Pakabili. Ngayon, tingnan naman natin yung isang klase ng buhay. Yung buhay na nasa ilalim ng may
Diyos ay palaki. Wow! So kung ang buhay na may kahambugad ay hindi permanente, ang kagandahan loob ng Diyos palaki. Nakuha niyo kay Bahan? Kung yung buhay na namumuhay ng kahambugad, yung buhay na puro makasakit, yung buhay na puro material, yung buhay na puro puno ng kasakiman, lahat ng yun panandalian lang. Pero sabi ng Biblia, ang kagandahan loob ng Diyos ay palagi. Ngayon, paano na may express ang kagandahan loob ng Diyos? Pansin niyo sabi ng verse 6. Sabi ng Bible, makikita ng matuwid at matatakot at tatawa sa Kanya na magsasabi. So, tatlo ang expression, tatlo ang malinaw na ebidensya ng isang tao na mamuhay hindi sa kahambugan, kundi ayon sa kagandahan loob ng Diyos. May tatlo. Number 1, sabi ng Biblia, makikita ng matuwid. Number 2, matatakot ang matuwid. Number 3, magtatawa ang matuwid. Tingnan niyo. Kung yung kahambugan ay puro ilusyon, makasarili, lahat ay puro panandalian ka, pagdating naman sa buhay na may kagandahan loob ng Diyos, very, very evident, mga kapatid. Ang ginasab ng Biblia, makikita ng matuwid, matatakot ang matuwid, magtatawa ang matuwid. Unang bagay, at sige natin, makikita ng matuwid. Notice verse 7. Anong sabi ng Bible sa verse 7? Narito, ito ang tao na hindi ginagawang kanyang katibayan ng Diyos, kundi tumitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. So kung makikita natin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, makikita ng matuwid, sino? Ang mga taong hindi ginawang katibayan ng Diyos sa kanilang buhay. Opo. Makikita naman. Opo. Hindi mo mahirap, madaling makita ang buhay na sumunod at ang buhay na hindi sumunod. Oo. Huwag niyo lang hatulan. Huwag niyo lang hatulan. Pero sasabihin ko sa inyo, sa ayaw at sa gusto niyo, paglipas ng panahon, makikita niyo ang buhay ng taong sumunod at ang taong hindi sumunod. E sabi ng Biblia. Oo. Self-evident. Ika. Hindi na kinakailangan pag-aralang maiging suriin. Sabi, makikita na eh. Kita ng dalawang mata. Sabi ng Bible sa verse 7, narito, ito ang tao na hindi ginawang kanyang katibayan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Tingnan nyo? Makikita. Makikita ang tao hindi ginawang katibayan ng Diyos. Makikita ang tao nagtiwala sa kanyang kayamanan. Kita eh. Oo. Makikita yan. Hindi pwede itago. Makikita ang nagpapakalakas sa kanyang kasamaan. Kita yan. So yan ang number 1. Ang namumuhay sa kagandahan loob ng Diyos at ang namumuhay sa kahambugan, nakikita ng matuwid. That's 1. Kita ng matuwid. Number 2, matatakot ang matuwid. Sabi ko, makikita ng matuwid at matatakot. Matatakot ang matuwid. Pagkatapos niya makita kung paano ibinagsak ang masama, makikita niya kung paano ibinagsak ng Diyos ang tao ng hambo. Ang sabi ko doon, matatakot ang matuwid. Opo. Alam niyo ang maganda sa tao, sabi ng Biblia sa Proverbs, yung tao matalino, tinitignan niya yung buhay ng masama. Paano siya naging matalino? Hindi niya ginawa yung hambang ng masama. Kapag nakita mo yung buhay ng masama, tapos sinundan mo pa yung hambang ng masama, hindi ka matalino. Ang tawag ng Biblia kay Mamang. Kaya sabi ng Biblia, hindi lang nakikita ng matuwid, kundi matatakot ang matuwid. Verse 8, hindi niyo sabi ng verse 8, ngunit tungkol sa akin ay gaya ako ng sariwang punong kahoy ng uligo sa bahay ng Diyos. Tumitiwala ako sa kagandahan loob ng Diyos magpakailan, kailanman. Ano ngayon
ba? Naiintindihan niyo ang ibig sabihin ng pagtatanim. Kailangan nakatanim ang buhay spiritual, kagaya ng halaman. Ang halaman dapat hindi nakatanim. Saan itatanim? O ilalagay sa paso? Sige, lagay sa paso. Ang spiritual na buhay dapat hindi nakatanim saan? Luwan, sa bahay ng Diyos. Okay? Kaya nga po, sa totoo lang tama yung sabi ni Pastor, ang sukatan ng lakas ng iglesia ay hindi nasusukat sa dami ng dumadalaw kapatid-ko. Nasusukat ang lakas ng iglesia sa dami ng umaattend pag-araw ng prayer meeting. No? Sa totoo lang, pag ito ng umaga, pagdating ang prayer meeting, wala pa sa kalahati. Diba? Ang sabi ng Biblia, dapat, sabi doon, ngunit tungkol sa akin, gaya ako ng sariwang punong kahoy na kulibo sa bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos. Gaya ng sariwang punong kahoy sa bahay ng Diyos. Ang Kristyano dapat laging sariwan. Sumasariwa sa iyo yung kabutihan ng Diyos. Dapat ang Kristyano laging excited sa Panginoon. Amen? Hindi yung parang after 5 years ng Christian life, parang dry na dry, tuyot na tuyot, parang wala kabuhay-buhay. Yayain mo sa simbahan, ayaw magsimba. Ano gawin mo? Ano klaseng Kristyano? Sabi ng Biblia, dapat ang Kristyano itinatanim sa bahay natin. Itanim natin. Hindi lang dapat tinatanim, dapat dinidilig. Dinidilig ng panalangin, buhay spiritual. Naintindihan niyo mga kapatid, kasi sa totoo lang, magsawa man kayo sa laging sinasabi, panalangin pa rin, panalangin pa rin ang pinakamatinding sandata ng Kristyano sa panahon ito. Wala. Kahit kung pa kayo na maraming vitamins, kung wala kayong panalangin. Naintindihan niyo? Kahit ang pagawin niyo, kung wala kayong panalangin, wala. Panalangin pa rin. Diligin niyo ang buhay niyo ng maraming panalangin. Ha? Dapat tinatanim, dapat dinidilig. Number 3, dapat nililinis ang halaman. Ganyan yung halaman. Nililinis. Okay? Kailangan linisin ang halaman. Ang buhay ko siya dapat nililinis. Itinanim, dinidilig, nililinis. Sabi ng Biblia, nakatanim sa bahay ng Diyos. Number 2, nagtitiwala sa kagandahan ng loob ng Diyos. And then panguli, nananatili sa kalooban ng Diyos. Kailangan nananatili sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo, madali ang Kristyano ma-distract. Madali ang Kristyano maagaw ng kasalanan. Madali tayong matukso. Lalo na kung walang manalangin. Mahina ang ating spiritual na buhay. No? Nararamdaman niyo yan, mga kapatid, yung sinasabi ko. Alam mo yan sa sarili mo. Alam ng Kristyano kung kailan siya mahina at kailan siya malakas. Pag ikaw ay masipag manalangin, at ikaw ay mainit ang puso lang sa Panginoon ng umaga, tatapatin kita, malayo sa iyo pagkahulog sa kasalanan. Totoo yun. Bagaman natin ka pupunti kayo ng kaaway, tutugsuin ka, pero kapag ikaw ay laging dinidilig mo sarili mo sa panalangin, mararamdaman mo umaga, ikaw mismo talaga papangon, excited ka, bakit magpe-pray ka magdi-devotion ka. Yan ang nararanasan ng Kristyano na namumukay tayo sa magandang loob ng Diyos. Pero kapag ikaw yung Kristyano na magpe-pray lang, natatamara, magbasa ng Bible, natatamara, pagsimba, natatamara. Yun nga lagi ko siya sabi sa akin mga anak, devotion na, gabi kayo nag-devotion kami. Sabi ko doon sa mga anak ko, alam niyo mga anak, pinakamalaking danger ng Kristyano sa simbahan, hindi yung mga bagong Kristyano Ang pinakamalaki ang danger sa simbahan, yung mga batang lumaki sa simbahan. Hindi na nakakatakot. Hindi nakakatakot ng bisita. Ang nakakatakot yung mga batang lumaki sa simbahan. Akala nila sa Kristyano, hindi nila sila Kristyano. Nagsisimba lang sila. Yan din nyo? Oo, pero ikaw magpapatunan, di ba? Ikaw magpapatunan lolo pastor. Tapos kayo pastor. Tapos nanay mo ay Sunday school teacher. Pagkatapos ang yung pastor. Tapos, di ba? Pagkatapos kayo lumaki sa simbahan Kristyano, ay sa bahay ng Kristyano, sa tahan ng Kristyano. Akala mo Kristyano ka rin. Pero sa totoo lang, nakikita kasi ang pagiging tunay na Kristyano.
Hindi lang sinasabi ng kay Kristiyano, nakikita ang pagiging tunay ng Kristiyano. Opo. Kayo ang mga lahat, sinasabihan ka na, kayo ba'y talagang maligtas na? Kayo ba talaga may Kristo na sa buhay niyo? Kasi kung talagang kayo Kristiyano na, dapat buhay niyo, buhay ng Kristiyano at hindi ganyan. Mga kapatid, makikita ng matuwid. Number 2, matatakot ng matuwid. Number 3, magtatawa ng matuwid. Ang sabi ng verse 9, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman, sapagkat iyong ginawa. Ako'y maghihintay sa iyong pangalan, sapagkat mabuti sa harapan ng iyong mga banal. Alin yung salitang ginamit dito? Magpapasalamat. Nang tinignan mo yung magpapasalamat, sabi ko sa verse 9, I will praise thee forever. Sino ba naman ang nagpapasalamat o nagpe-praise na malungkot? Eh di masaya. So kapag ikay nagpupuhay ayon sa kagandahan ng Diyos, hindi mo lang makikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi ka lang matatakot sa ginagawa ng Diyos, kundi ikaw ay magtatawa, magpupuri sa ginawa ng Diyos. Opo, magtatawa ang matuwid. Alam nyo, minsan napaisip ako sa'yo, bakit mo kinakailangan tayo minsan tumawa? Ano bang meron sa pagtatawa? Okay? Ano bang meron yung sa, ano bang benepisyo kapag masaya? Siyempre, pag masaya, magtatawa, di ba? Oo. Ano bang benepisyo kapag ang isang tao masaya? Napag-aralan ko sa aking pagsusuri, ang pagiging masayahin pala, mayroong physical benefit. May benepisyo sa physical. Ano yun? Sabi ng pag-aaral ng siyensya, number 1, it boosts immunity. Wow! Lumalabas pa lang immunity ng katawan. Physically, kapag ang tao ay masaya, it lowers the stress hormones. Pero yun, it decreases pain. Babawasan ng pain. It relaxes the muscle. It prevents heart disease. Wow! Kapag ang tao pala ay masaya, malalayo siya sa sakit sa puso. Oh. Hindi lang physical benefit. Number 2, mental benefit. Ang tao masaya, may mental benefit. Ano yun? It adds joy and zest to life. Aba, kapag hindi tao masaya, ay, hindi ka mag-iisip magpakamatay. Tama? Oo. Pag ikaw ay tao masaya, aba, gusto mong mabuhay pang mahaba para ang buhay mo maging pagpapala sa marami. Okay? Mental benefit. Ito ba? It relieves stress. Wow! Nakaka-relieve pala ng stress. Pag ikaw ay stress, ay nako, ang gawin mo lang ay pumunta ka doon sa mga tao masayahin. Hanapin mo sino yung tao masayahin. Dikit ka doon sa mga masayahin. Yung mga Kristiyano masayahin na, dumikit ka doon. Kasi nakaka-ease ng anxiety and tension. It relieves stress. Ito pa, nag-i-improve ang mood ng tao kapag siya'y masaya. Mentally speaking. Oh. Di ba meron mga taong moody? Pag nagbagong panahon, nagbago na ng ugali. Meron mga taong mga moody. Pero ang taong masayahin, mentally speaking, it improves the mood. And then it strengthens the resilience. Number 3, hindi lang pala physical, mental, meron din social benefit ang taong masaya. Ang taong masaya, number 1, it strengthens the relationship. Yung relasyon mo sa asawa, lalo tumitibay. Yung relasyon mo sa kapatid, yung relasyon mo sa anak, lalo tumitibay. Bakit? Masaya eh. Kapag ang tahanan ay magulo, away sa umaga, away sa tanghali, away sa gabi, hindi ako magtataka. Yung mga bata, yung mga anak, kung saan makikita ng mga kaibigan ng bata. Bakit? Nagkakanak ng saya. Ganyan nyo? Yung hindi makahanap ng kasayahan sa bahay, hinahanap sa labas sa bahay. Yung katotohanan. Social benefit. At ito, spiritual benefit. Anong spiritual benefit ng taong may kasiyahan? Sabi ng Biblia, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Ito po ang pinaka number 1 na spiritual benefit ng taong masaya puso at buhay. It will make you thankful. Ikaw ay magiging masalamat. Alam niyo, pinakamagandang ugali ngayon, sa panahon natin ngayon ng pandemya, yung ikaw yung taong maging
magandang ugali, mga kapatid. Kapag ikaw yung tao na magpasalamat lagi, mababawasan yung iyong isipin at mga stress sa buhay. That's one of the things. That's one of the key ingredient sa buhay ng bumubuhay sa katotohanan. Lastly, sabi ng Psalm 52 verse 9, I will praise thee forever because thou hast done it. I will wait on thy name, for it is good before thy saints. Alam niyo mga kapatid, kahit dumadating sa buhay natin minsan tayo nagkaroon ng pagkukulang, ang kailangan pa rin natin ang kabutihan ng Diyos. Let me close to this. Open your Bible to Romans chapter 2 verse 4. Ano sabi ng Romans chapter 2 verse 4? Sabi ng Romans chapter 2 verse 4, or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. O kinakapag mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuon na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kung ang bawat pagkakamali natin, papatulan ng Diyos. Kung ang bawat pagkakamali kasalanan ginagawa natin palihim, takmaan tayo ng biglat, martagal lang naubos ang mga miyembro dito sa Batikan. Naisip niyo ba yun? Kung ang bawat pagkakamali natin, papatulan ng Diyos, naubos na maraming tao dito sa dapat. Pero sabi ng Biblia, hindi mo matalalaman that the goodness of God leadeth thee to repentance. Ang kabutihan ng Diyos, inaakay ka sa pagsisisi. Dalawang para sila magbuhay sa mundo eh. Yung buhay na nabubuhay sa kamulan o yung buhay na nabubuhay ngayon sa magandang loob ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kahit anong dami ng kasalanan mo, yung kabutihan ng Diyos, inaakay ka para magsisi. Magbago, magtapat, magtiwala, maglingkod, mahalin ng Diyos. Naintindihan niyo? Sino ba sa atin dito perfecto? Wala. Pero kung pwede tayo lumapit dahil sa kabutihan at habag at awa ng Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid? Huwag natin sayangin. Huwag natin sayangin. Let us not praise the goodness of God. Kung ang kahambugan ng tao ay may hangganan, ang kabutihan ng Diyos ay magpakailanman. At bawat kabutihan ng Diyos, huwag nating suklian ng kasalanan. Ang bawat kabutihan ng Diyos sa buhay natin, pagkakataon sa ating araw-araw para magsisi at pagbalik natin loob sa Diyos. Okay po ba yun? Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Tulungan mo kami na mabuhay ayon sa kabutihan ng loob ng Diyos at hindi sa buhay ng kahambugan. Sapagkat ang buhay ng kahambugan ay buhay na hindi mananatili magpakailanman. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos mananatili forever. Tulungan mo kami, O Diyos. Lagi namin maranasan, makita at matakot kami sa ginagawang kabutihan ng Diyos sa buhay namin. In spite ng aming maraming pagkukulang, in spite ng aming maraming nagagawang pagkakamali, in spite sa aming maling kaisipan, in spite sa aming kakulangan ng pananampalataya, in spite ng bawat kasalanan na aming ginagawa, lagi pa rin mayaman ang kabutihan ng Diyos, inaakay kami upang magsisi. Sa pagsisisi, may pagbabago ng isip. Sa pagbabago ng isip, o pwede kami magtapat, pwede kami maglingkod, at tunay namin mahalin ang Diyos sa buhay. Salamat po, dapa ang ating buhay araw-araw pinatutunayan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Salamat po ng marami. Tulungan mo kami, huwag namin sayangin ang oportunidad na ibinibigay sa amin ng Diyos ang kanyang kabutihan upang